Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang mundo ng medikal ay talagang nabigla. Ang lahat ng mga taong nagbigay pansin sa bagay na ito ay nakatanggap ng balita sa unang pagkakataon. Dahil si Chen Guang ay bumaling sa maraming sikat na doktor, karamihan sa mga doktor na matatawag na mga sikat na doktor sa China ay alam ang sakit ni Chen Guang. Sa kanilang pananaw, si Chen Guang ay walang pagkakataon na gumaling. Ngayon ay binibilang ni Chen Guang ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung mabubuhay siya ng isang araw ng kaunti, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gumaling. Ngunit bago lumabas ng ward mag-isa si Chen Guang, sumabog ang balita sa buong bansa. Hindi makapaniwala ang mga doktor na gumamot kay Chen Guang, o mga nakaalam tungkol sa kalagayan ni Chen Guang. Bago iyon, mayroon silang kaina-hinalang saloobin sa pagtrato ni Aaron sa pamilyang So. Akala nila hype lang at palihim na pinagtawanan ang mga pumunta sa Yuncheng para humingi ng tulong kay Aaron. Ngunit ang katotohanan ay naging isang malakas na sampal, mabigat na pamaypay sa mukha ng mga naghihintay na makita ang biro. Hindi lamang pinagaling ni Han Sanchen si Chen Guang, kundi pati na rin ang bilis ng paggaling ni Chen Guang ay parang isang himala, na nagpaparamdam sa mga tao na hindi ka panipaniwala, dahil ang kasalukuyang antas ng medikal na paggamot ay imposibleng pagalingin si Chen Guang, at mas imposible na hayaang maglakad si Chen Guang mag-isa sa maikling panahon. Naging misteryo ang bagay na ito na gustong matuklasan ng maraming tao, kaya sunod-sunod na tumatawag ang mobile phone ni Chen Guang. Bilang karagdagan sa pagsubok na i-verify ang katotohanan na si Chen Guang ay gumaling, gusto din nilang malaman kung paano ito ginawa ng Aaron. Bumalik sa kanyang ward, hindi man lang tiningnan ni Chen Guang ang nagriring na mobile phone. Alam niya na ang kanyang paggaling ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga doktor sa buong bansa. Kabilang sa kanila, mayroon ding ilang mahahalagang tao sa katungkulan, ang mga may sakit, na tiyak na umaasa na ma-certify niya, at pagkatapos ay hayaan silang gamutin sila ng Aaron. Ngunit tungkol sa paggamot ni Aaron, si Chen Guang ay hindi nang ahas na ibunyag ang kalahating salita, kaya't hindi niya sinagot ang telepono, upang maiwasan ang ilang mas malakas na tungkulin kaysa sa pinilit niya sa kanya. Dad, hindi mo ba sinasagot ang telepono? Sunod-sunod na pagtunog ang telepono, ngunit walang pakialam si Chen Guang, kaya medyo natarante si Chen Qiran. Hindi mo ba alam kung para saan ang mga tawag na ito? Tanong ni Chen Guang. Alam ko, pero ngayon ko lang nakita na may ilang malalaking tao sa kapangyarihan. Masama ba kung hindi mo sinagot ang telepono nila? Sabi ni Chen Qiran na may nag-aalalang mukha. I can't give them a satisfactory answer. Iyon ang malaking problema. Napabuntong hininga si Chen Guang at sinabi, sa katunayan, ang kanyang puso ay walang magawa, tungkol sa Aaron S. Means, sa kanyang mga mata, iyon ay isang bagay na maaaring gawin ng mga immortal. Ngunit sino ang maniniwala sa ganitong uri ng bagay? Kahit na gusto talaga nilang maniwala, kung alam ng Aaron, makakaligtas kaya si Chen Guang sa loob ng 1 taon. Kahit si Chen Guang ay may pakiramdam na kung ibunyag niya ito, Aaron ay magkakasakit siya sa lalong madaling panahon wala pang 1 taon. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Chen Qiran. Ito ay sariling desisyon ni Chen Guang. Ang kanyang anak ay hindi karapat-dapat na mamagitan. Bukod dito, alam ni Chen Qiran na ang desisyon ni Chen Guang ay talagang sinadya. Sa kabilang banda, pagkatapos bumalik sa Hillside Villa, nakatanggap din ang Aaron ng ilang tawag sa telepono. Unahan tiyan niyang, pagkatapos Xi Jing.
Ang unang bagay na sinasabi nila ay tungkol kay Chen Guang ang lahat. Dumating pa nga ang ilang tao sa bahay ni Han, umaasa na matutulungan ng Aaron ang mga tao sa likod nila. Parehong Han Tianyang at Shi Jing ay hindi nang ahas na pabayaan sila ng madali, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng desisyon para sa Aaron. Maaari lamang nilang tawagan si Aaron at hayaan siyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Ngunit kahit sino pa ang kabilang partido, isang salita lang ang Aaron, hindi. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, pinatay ni Han ang kanyang mobile phone na nagpatahimik sa mundo. Aaron, mukhang big deal. Sabi ni Dao Shiyi kay Aaron na may ngiti sa labi. Hindi niya sinasadyang pagtawanan ang Aaron. Inisip niya lang na masyadong makapangyarihan ang Aaron. Isang casual na maliit na hakbang ang nakapukaw ng atensyon ng lahat ng malalaking tao sa bansa. Hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang noo. Bagamat inaasahan na niya ito, hindi niya inaasahan ang lawak ng pagkalat ng mga bagay-bagay. Hindi naman nagtagal. Alam na ng lahat, tila bago iyon, hindi mabilang ang mga pares ng mga mata na nakatitig kay Yuncheng. Mahirap, natatakot ako na mas maraming tao ang pupunta sa Yuncheng mula bukas. Sinabi ni Han na masakit ang ulo na si Han ay hindi natatakot na makitungo sa mga taong ito, at hindi siya pananakot, ngunit ito ay magdudulot ng pagkabalisa sa mga tao. Sigurado yan. Tinatayang may nag-charter ng eroplano. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito karaming makapangyarihang tao sa maliit na lugar gaya ng Yuncheng. Natatakot akong matatakot ang mga lokal na opisyal ng ilang panahon. Nakangiting sabi ni Dao 12. Mukhang kailangan nating ilipat ang mga bagay sa direksyon na gusto ko sa lalong madaling panahon. Ang lupa ay hindi isang lugar na tirahan ng mahabang panahon. Sabi ni Aaron. Gumalaw si Dao 12 sa kanyang puso at sinabing, Aaron, babalik ka ba sa mundo ng Xuanyuan? Ang pagbabalik sa mundo ng Xuanyuan ay isang bagay na inaabangan ni Han Sanya, lalo na kapag si Han Sanya ay talagang pumasok sa banal na kaharian. Ang kanyang pagnanais na bumalik sa mundo ng Xuanyuan ay mas malakas. Bagamat hindi sigurado si Aaron kung paano haharapin si Linlong, taglay na niya ang kapangyarihan ng World War I kapag bumalik siya sa mundo ng Xuanyuan, magkakaroon ng pagkakataon ng Aaron na pumunta sa mas mataas na espasyo. Para sa Aaron, maraming kuryosidad at hindi alam, na nagpapasabik sa kanya na malaman. Nakakalungkot lang na hindi maganda ang panahon at sitwasyon. Hindi maiiwan ng Aaron si Ivory. Nag-aalala siya na pagkatapos niyang pumunta sa Xuanyuan World, hindi na siya makakabalik. Gusto ko, pero sa ngayon, hindi pa sapat. Bumantong hininga si Aaron at sinabing. Medyo nawala ang Dao 12. Pagkatapos ng lahat, umaasa siyang sundan ang Aaron upang makita ang mundo ng Xuanyuan. Naramdaman ang emosyonal na pagbabago ng Dao 12, nakangiting sinabi ni Aaron, sa iyong kasalukuyang lakas, madaling mamatay kapag pumunta ka sa mundo ng Xuanyuan. Ano ang pagmamadali? Hindi ba kailangan ng labis na pagsisikap upang ilipat ang isang libingan para sa iyo? Awkward na inalis ni Dao 12 ang kanyang ulo. Kahit medyo pangit, alam niyang totoo. Ang mundo ng Xuanyuan ay isang bagay ng paglilinang. Kahit na siya ay may mas malakas na lakas kaysa sa mga ordinaryong tao sa mundo, siya rin ay isang mahinang tao para sa mundo ng Xuanyuan. Aaron, hindi ako nagmamadali. Maghintay tayo hanggang sa tingin mo ay tama na ang oras. Sabi ni Dao 12. Biglang bumantong hininga si Aaron. Kung hindi siya nag-aksaya ng labis na banal na kastanyas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paglilinang ng Dao 12 at iba pa. Sa pagpapala ng banal na kastanyas, maaari nilang pagbutihin ang kanilang lakas sa maikling panahon, ngunit walang silbi ang pagsisihan ngayon. Biglang nagbago ang mukha ni Aaron. Hindi ba bawal si Shengli mula sa Apocalypse? Now that time has turned back, mananatili pa kaya ang Holy Chestnut sa Forbidden Area? Kung mayroong Shengli, ang kanilang paglilinang ng Dao 12 ay makakakuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sinampal ni Aaron ang sarili at kinasusuklaman kung bakit niya ito naisip ngayon. Ano bang problema mo? Hindi alam ng Dao 12 kung ano ang naisip ni Aaron. Nang makitang pinalo ni Aaron ang sarili, nagtanong siya. Ang tanga ko talaga para makalimutan ang ganoong mahalagang bagay. Han 3,000 isang mukha exasperated nang sabihin, sabay tingin sa braso ng anak, ang pulang mata Jade Python ay hindi attached sa braso. Pagkatapos ng muling pagsilang,
Maraming bagay ang nagbago, at maraming bagay ang bumalik sa nakaraan. Itinoon ni Han Sanchen ang lahat ng kanyang atensyon kay Su Yingxia, ngunit hindi pinapansin ang mahahalagang bagay na ito. Aaron, ano ba? Paano ka magiging tanga? Sabi ni Dao 12, manatili ka sa Yuncheng, tulungan mo akong protektahan si Su Yingxia, at huwag hayaang saktan siya ng sinuman, malayo rin ang pupuntahan ko sa Apocalypse, na maaaring tumagal ng ilang araw. Sabi ni Aaron, walang malay na tumanggo si Dao 12. Ano man ang gustong gawin ng Aaron, hanggat iniutos ng Aaron, gagawin ng Dao 12 ang sinabi niya. Bago umalis, nakipagkita rin si Han Sanchen kay Fei Lingsheng. Ang lakas ni Fei Lingsheng ay mas maaasahan kaysa sa Dao 12, kaya hiniling niya kay Fei Lingsheng na manatili sa Yuncheng upang protektahan si Ivory, at sa parehong oras ay magtatag ng isang hanay ng mga espirito sa Hillside Villa. Nais ni Fei Lingsheng na sundan si Han Sunny sa Apocalypse, ngunit pagkatapos tumanggi si Han Sunny, hindi siya nagpatuloy sa pagpilit. Si Aaron, na dating isang malakas na master, ay isang nunal lang. Anong kwalifikasyon ang maibibigay niya? Noong una, inakala ng Aaron na ang oras para pumunta sa Apocalypse ay pagkatapos ng pagtanda ni Su Yingxia, dahil ito ang pinakaangkop na oras para bawiin ang kapangyarihan ni Fu-Luo. Gayunpaman, ang kanyang plano ay ang kanyang plano ay hindi makasabay sa pagbabago. Kinailangan ng Aaron na mauna upang bawiin muna ang Shengli, upang ang mga tao sa paligid niya ay magkaroon ng mas mahusay na mga hakbang sa paglilinang. Apocalypse sa loob ng 2 araw. Mula nang makilala niya si Aaron, hindi siya makakain at makatulog buong araw, dahil ang lakas ni Aaron ay napakalakas kaya hindi niya maiwasang madala si Aaron sa Apocalypse. Bukod dito, naramdaman niya na ang Aaron lang ang makakapagbalik sa Apocalypse sa kaluwalhatian nito, at siya lang ang makakapidyo sa Apocalypse na matugunan ang susunod na krisis sa lupa. Tungkol naman sa Shishuzo, laging may kaunting pagdududa sa puso ni Hilaw. Hindi siya makapaniwala kay Han Sanchen 100%. Kung tutuusin, matagal na siyang nabuhay, at talagang hindi kapanipaniwala ang hitsura niya bilang isang bata. Ngunit may isang bagay na matitiyak ni Hilaw, iyon ay, ang lakas ng Aaron ay walang kapares sa lupa. Well, hindi ko alam kung kailan kita makikita. Dapat talaga bumalik ka at tingnan mo. Tumingin si matandang Yi sa mga bituin at sinabi sa sarili. Sino ang gusto mong makita? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa likuran. Biglang lumingon ang matandang Yi. Hindi ba ito Aaron ang iniisip niya araw at gabi? Agad na tumayo, nasa sabik sa Aaron's side, ikaw. How you come? Napakawalang galang na tumawag ng walang sinuman kapag nakita mo ang aking mga guro at tiyuhin. Sabi ni Aaron na kusa namang seryoso ang mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.